Former President Rodrigo Roa Duterte hindi umano ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Bago ang lahat, huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So mga kapolitika, merong forum or merong interview itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa FOCAP. Itong Forum of Correspondents Association of the Philippines, itong FOCAP. So meron siyang interview at tinanong siya ng media kung nagbago na ba yung kanyang isip if papatuloyin or papasukin yung ICC dito sa bansa para arestuhin itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At sabi ni Bongbong Marcos is hindi niya i-hand over itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. So yan ang ating bigyan ng komentaryo ngayon mga kapolitika. Ano ang indikasyon at ano ang posibleng reason ni Pangulong Bongbong Marcos at bakit hindi pa rin niya ibigay si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa International Criminal Court. Okay, so magandang balita po ito na kahit papano is kahit binabash or inaaway ng kampo ni former President Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos is hindi pa rin nagbago yung kanyang stand at sana naman ay tuloy-tuloy na ito at hindi darating yung time na talagang ibibigay at i-hand over ni Pangulong Bongbong Marcos itong former President Rodrigo Roa Duterte kasi alam niya ang malaking gulo na mangyayari pag nagbago yung kanyang desisyon. Okay? So, nitong mga nakalipas na buwan is ugong-ugong yung mga balibalita na kung saan is ready na umano yung warrant of arrest ni former President Duterte dito sa ICC. Kinumpirma ito mismo ni Harry Roque kasi sabi niya meron na siyang reliable source. Even itong si Trillanes, itong atat na iparesto si former President Rodrigo Roa Duterte at even yung abogado ng human rights. Sabi nila is handa na umano at anytime pwede nang arestuhin itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakatawa lang mga kapolitika kasi hindi nga nila maari-aresto itong si Bantag, itong si Kibuloy at itong si Teves. Ito pa kayang former President Rodrigo Roa Duterte ang kanilang ipapa-aresto. I-arestuhin muna nila yung mga nasa baba. Okay, para naman maniwala yung mga tao na may kakayanan yung gobyerno natin na ipa-aresto yung individual or yung tao na minahal ng mamamayang Pilipino, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Alam ni Marcos kasi ang bottom line dyan or ang punto dyan bakit hindi ipapa-aresto ni Bongbong Marcos or hindi papasukin yung ICC dito sa ating bansa is alam niya na magkakaroon ng malaking gulo at kasi nanonood din ng mga surveillance si Pangulong Bongbong Marcos at aware siya na marami pa sa mga Pilipino ang naniniwala dito sa former President Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ko na yan na ito yung reason kasi may impact din sa kanya yan pag pinaaresto niya itong former president kasi nga nung bago bumaba sa pwesto itong si Rodrigo Roa Duterte is napakalaki 80% yung trust at approval rating ng mga tao sa kanya. So, ang indication nun is ibig sabihin maraming mga tao na kung saan is hindi makakalimutan na pinagkatiwalaan siya ng mamamayang Pilipino nung panahon niya. Okay? Siguro nabawasan niya ng konti dahil sa mga black propaganda, especially itong mga makakaliwang grupo at itong mga dating oposisyon ni former President Duterte. Now, dito sa side naman nila Trillanes at nila Dilima, nila Hontiveros kasi sila yung gustong-gusto talaga na ipahuli itong si former president para makaganti sila. Kasi unang-una, nakulong itong si Laila Dilima dahil doon sa issue ng ipinagbabawal na gamot sa bilibid. At itong si Trillanes naman is dating mortal na magkaaway talaga sila ni former President Duterte. At kasi noong pinahiring ni Trillanes itong si Pulong Duterte dyan sa Senado dahil sa issue rin ng ipinagbabawal na gamot is hindi niya natuluyan or hindi niya na-prove na totoo yung kanyang mga allegations. And in fact, yung mga kasamahan niya sa kanyang partido, itong liberal is
iisa na lang yung natili dyan. Ito lang si Risa Ontiveros. Sila talaga lahat is napulbos or naubos sila nung panahon ni former President Duterte at hindi na nga sila manalo-nalo dito sa eleksyon kasi bad record na sila at nangyari ito nung time ni Duterte na kung saan is nawala yung kanilang lakas sa politika. Itong sila Bam Aquino, hindi na sila nakabalik sa politika, kung kaya ito yung reason at ito yung tanging paraan para mapilayan itong Duterte at mawala na sa kanilang landas kasi para sa kanila is ito yung tinik para sa kanilang political ambition. At gusto ko lang din i-appreciate dito si Bongbong Marcos, mga kapolitika, kasi pag pumupunta pala siya sa ibang bansa, especially dito sa Europe, kasi ang ICC naman is nasa Europe yan, di ba? Tinatanong pala siya ng mga bansa din doon na kung saan is how's the ICC sa ating bansa. Okay? At maganda itong ginawa ni Bongbong Marcos na hindi siya nagpadikta dito sa ibang bansa, dito sa Chancellor ng Germany kasi pumunta ito ng Germany at tinanong daw siya ng Chancellor kung kumusta na daw yung ICC dito sa ating bansa. At sabi naman ni Bongbong Marcos is wala namang problema kasi gumugulong naman yung proseso ng batas dito sa Pilipinas. So, no need na mag-intervene itong ICC dito sa Pilipinas, which is tama naman yun, mga kapolitika. Bakit naman sila mag-intervene dito sa ating bansa is gumagana naman yung batas, yung mga pulis naman na tiwali doon sa drug war is na naparusahan naman na at nahatulan na ng pagkakulong. So ano pa ba ang hinahanap ng mga taong ito? Sa palagay ko, merong mga malaking isda, merong mga malaking tao na kung saan is involved sa droga. So yun is nagsusulsul dyan sa mga politiko para ipahuli itong si former president. Kasi pag makabalik itong si former president dyan sa posisyon is baka maulit na naman na maapektuhan yung kanilang negosyo. In fact, nung kagabi nga merong balita itong DILG, itong Department of Interior and Local Government is merong nahuling droga or cocaine dyan sa isang van na kung saan nagkakalaga ng mga bilyones. So ang tanong natin dito is bumabalik na naman ba yung kalakaran ng drugs dito sa ating bansa? Kasi base doon din sa statement ni Pantaleon Alvarez is bumabalik na naman daw yung kalakaran doon sa Tagum City na in fact nawala na sana ito nung time ni former President Duterte. So ang tanong natin dito is bumabalik na naman ba yung negosyo ng kalakaran ng ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa? Kasi ang indication nito, kung nahuli yung bilyones na amount ng drugs is baka meron pang mas malaki pa na nagsisirculate dito sa ating bansa, hindi natin alam. Okay, so ang dapat din gawin kasi yung napakaraming drugs na yun is dapat ipakita sa mga tao, just like nung time ni Duterte na kung saan is pinakita na sinunog talaga, sinilaban yung drugs kasi baka yan ay ma-recycle. So yun ang ating pinangangambahan dito, mga kapolitika. Dapat ipakita nila sa media kasi alam naman natin after nung humarap sila sa media, humarap sila sa camera is hindi natin alam ano ang susunod na mangyayari, di ba? So dapat is maging transparent naman sila kung ano ang ginagawa nila dito sa mga na-seize nila na mga ipinagbabawal na gamot kasi hindi natin alam, baka may mga lukulukong pulis dyan at baka is i-recycle at ibenta doon sa mga tao sa komunidad at baka talamak na naman yung bentahan dyan. So yun lamang ating masasabi dito, mga kapolitika, sa isyong ito at sana ituloy-tuloy na itong panindigan ni Bongbong Marcos na hindi siya magpapadikta, especially na wala namang sinabi si VP Sara against him at sana ay hindi magbago yung kanyang stand sa international community hinggil sa issue ng ICC. Yun lamang ating pag-usapan dito at maraming salamat. Don't forget to like and subscribe for more videos. At kayo ay mahilig sa issue ng lipunan, issue ng politika, ay tama po ang channel yung pinapanood.